Sasagot ka pa, ha? Sasagot ka pa sa nakatatanda, ha? Siguro ngayon magtatanda ka na. Siguro ngayon magtatanda ka na. Bakit ka umiyak? Sige na, Michael. Masok ko na doon. Ano ba naman, Mama? Ano bang ginagawa ninyo sa apo ninyo? Tinuturuan ko lang yung anak mo ng leksyon. Dahil kung sa'yo ko iaasa yan, wala siyang matututunan. Ako na naman ang nakita ninyo. Bakit? Meron pa bang ibang ina ang anak mo? Kung galit kayo sa akin, huwag ninyong idamay ang anak ko. Dinidisiplina ko lang ang anak mo. Inihahanda ko lang siya sa napakalaking responsibilidad na haharapin niya pagdating ng araw. Eh di kung ganun, alagaan natin siya at ingatan. Hindi yung palagi nyo na lang siyang sinasaktan. Mama, kaisa-isa ninyong apong lalaki si Michael. Bakit hindi nyo na lang siya mahalin? Nakasisiguro ko bang kaisa-isang apong lalaki ko siya? Sinasabi ko na nga ba eh. Umaasa pa rin kayo kay Sonia at sa anak niyang bastardo. Well, I'm sorry, Mama. Wala na si Sonia at ang anak niya. Hindi na sila magpapakita rito kahit kailan. Kaya tigilan niyo na ang pag-aasam ninyo sa apo ninyo sa babaeng yon. Michael, Ikaw ang utusan, kaya ikaw ang lumapit. tara Michael. Ituloy natin itong laro. Sir Michael, yun ang dapat mong itawag sa akin. Sir Michael, may papakita lang ako sa'yo. Huwag kang malulungkot. Pag may nanakit sa'yo, isipin mo kung paano ka makakaganti. Paano? Eh, bata lang ako. Kaya kailangan mo ng kakampi. At ako, lagi mo akong kakampi. Magtiwala ka lang. Kailangan mo lang magtiyaga. Balang araw, mapapasayo rin ang lahat ng ito. Bakit ka ba sunod ng sunod sa akin lagi? Bakit ba kita kakampi? Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Basta lagi lang akong nandito para matupad mo lahat ng pangarap mo. Lahat-lahat gagawin ko para sa'yo. Dignidad ako. Dignidad. Nak, bakit? Tama kayo, Nay. Kailangan kong mabawi ang dignidad natin. Sige, matulog ka na. Sige po.
Oh, mukhang dumadalas ang pagpasyal ni Michael dito sa factory. Sir Johnny. Sir Michael. Ay, sorry po. Sir Michael. Mas maaga niyang matutunan ang papatakbo sa negosyo. Mas mabuti. Siya lang ang tanging tagapagmana ng buong ito. Mr. President! Sorry po sir na pumilit siyang pumasok. Bakit nakapasok yung batang pasitero dito? Hayaan niyo siya. Sir, excuse me po. Mr. President, nasabi niyo po sa akin, ang lakas ng loob kong magnakaw, pero hindi ko kayang harapin ang pagkakamali ko. Kaya heto po, hinaharap ko na po ang pagkakamali ko. At bilang patunay, tanggapin niyo po ang bayad ko sa lahat ng pinsalang nagawa ko. Paano ko nakakasigurong hindi galing sa nakaw niya? Pinagtrabahuan ko po to. Inipon ko po. Namasura po ako. Nag-car wash boy po ako. Nagtipid po ako at hindi ako bumili ng kung ano-ano para mabuo ang pera niya. Kaya ayan po, Mr. President. Ibinabalik ko na po ang lahat ng nakuha kong tinapay. Ang totoo, walang pa po yan. Pero babalik-balik po ako dito para makumpleto ang bayad. Para mabawi ko na rin po yung sinabi sa akin ni nanay na dignidad namin. Mahalaga daw po kasi yun. Pinahanga mo ko sa determinasyon. Matapang ka, bumalik ka rito para harapin natin. Lagi po kasi sinasabi sa akin ni nanay na mahirap lang kami. At dapat daw po namin ingatan ang dignidad namin. Ano pangalan mo ba? Takbo po. Gusto ko. Tawagin mo siya. Takbo. Tako? Bakit tako? Dahil sa Korean, ang ibig sabihin ng takbo ay mataas. At ang ko naman ay magliligtas. Magiging isa siyang mataas at tagapagligtas. Takbo